Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Tinatayang aabot sa 25,000 rice retailers sa Metro Manila lamang ang sinusuri para sa potensyal na 15,000 pesos immediate monetary assistance kasunod ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa laging handa public briefing sa Malacanang, sinabi ni DTI Assistant Secretary Agaton Uvero na pag-uusapan sa interagency meeting ang 15,000 pesos financial aid sa bawat rice retailers na apektado ng price ceiling sa bigas. Nagpahiwatig si Uvero na pinadadali ang pagkilos sa pamimigay ng monetary assistance at ani ay target ng pamahalaan ang distribusyon ngayong katapusan ng linggo. Sinabi pa ni Uvero na inaasahan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na kumpletuhin ang validation ng listahan ng mga retailer upang tiyakin na lehitimo silang makatatanggap at tunay ngang nakaranas sila ng kalugian sa mga nakaraang araw. Ang validation ng DSWD ay sa pakikipag-ugnayan din sa DTI, Department of Agriculture o DA at mga local government units o LGUs. Mayroon ang proseso ng pagbeberipika ang DSWD katulad ng sa mga kasalukuyang subsidy programs ani Uvero. Prioridad na mga retailer ang nasa mga public market at mga nakarehistro sa LGU. Kasalukuyan pang nangangalap ng impormasyon ng DTI Bureau of Small Business Division upang isama ang mga micro-retailer na hindi nakarehistro sa mga LGU. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagdala ang Bureau of Customs o BOC Port of Subic ng 5.3 billion pesos na total revenues sa buwan ng Agosto, ang pinakamataas na monthly collection simula noong Enero ngayong taon. Ayon kay District Collector Siriaco Ugay, 11.3% mas mataas ang August collection kumpara sa revenues sa kaparehong buwan ng nakaraang taon. Itinuturong dahilan ng tumaas na revenue ani Ugay ang mas magandang valuation at pinaigting na collection efforts. Pinuri ni Ugay ang mga empleyado ng BOC Port of Subic sa kanilang dedikasyon sa pagserbisyo na siyang nagtulak sa pagkamit ng tagumpay na ito. Nagpasalamat din ito sa kanilang partners at stakeholders na nagbigay kontribusyon sa mahusay na performance ng port. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang economic strategy nito upang palakasin ang kalakalan at pamumuhunan sa Southeast Asian nations kasama na ang Pilipinas sa darating na taong 2040. Ipinresinta ni Albanese ang ulat sa Jakarta, Indonesia sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meetings. Nakasaad sa naturang ulat ang mga kinakailangang gawin upang maisakatuparan ang commercial potential sa pagitan ng Australia at Southeast Asia. Kasama rito ang pagtataas ng kamalayan, pagtatanggal ng mga hadlang at pag-aangat ng kakayahan o kakayanan, gayon din ang pagpapalalim ng pamumuhunan. Sa isang pulong balitaan sa Australian Embassy sa Maynila bago ilunsad ang report, sinabi ni Australian Embassy in the Philippines Deputy Head of Mission Moya Colette na hindi lumawig ang share ng Southeast Asia sa Australia total trade sa huling 20 taon. Ani Colette, 3.4% lamang ng kabuuang pamumuhunan ng Australia sa ibang mga bansa ang napupunta sa rehiyon. Upang mapalago ang kalakalan at pamumuhunan ng Australia sa Southeast Asia, tututukan ng economic strategy nito sa rehiyon ang 10 prioridad na mga sektor tulad ng agrikultura at pagkain, mga mapagkukunang yaman o resources, green energy transition, infrastruktura, edukasyon at kasanayan, visitor economy, healthcare, digital economy, professional at financial services, gayon din ang creative industries.
Lahat ng 10 sektor na ito, ani Colette, ay maaaring gawin sa Pilipinas at dapat lamang paghusayin ng bansa ang kalakalan at pamumuhunan sa Australia kasabay ng paglunsad ng estratehiya. Sa pamamagitan ng economic strategy, tinatayang tataas ang gross domestic product o GDP ng rehiyon sa 383% sa pagitan ng taong 2022 hanggang 2040 mula 3.6 trillion US dollars hanggang 13.86 trillion US dollars. Inaasahan naman ng Indonesia na magiging pinakamalaking ekonomiya sa rehiyon. Susundan ito ng mga bansang Thailand at Vietnam. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.